Morning everyone. So 9 o'clock na ng 9 o'clock na ng umaga, last day of February. So pinasto natin ating mga kami dito sa likod bahay. Ating puti, nakain niya yung daon ng kawayan. So nangunuog na naman siya. Nangunuog. So ayan, tip niyan, kailangan antabay ka dyan kasi nanunuwag siya. At nandito naman yung tatlong babae niya, yung brown, itim, saka yung dating kambing nila papa. So dito kahit paano may mga damo, so pagtsatsaga nilang kainin yan. Tapos syempre yung ating backyard, ating mga alaga manok na nandun. Toyo na to eh, sigarilyas to eh. So ang content natin for today tungkol sa mga pag-aalaga ng mga tulad ng kambing. Parang meron ako pabo, gansa, heritage chicken. So dati ibig sabihin kung wala kang hilig sa ganito, kung online napapanood mo, siguro mag-isip-isip ka muna kasi para sa akin hindi rin ganun kadali. Parang trabaho lang din yan, mahirap mag-apply. Nasa trabaho naman, madami ka rin may encounter na problema. Tulad din yan sa pag-aalaga. So kung anong hilig mo, kung hilig mo mag-alaga ng kambing, so doon ka magsimula. Kasi pag hilig mo isang bagay, mas masaya ang pakiramdam pag nakikita mo yung pagod mo ay nasusuklian. Tulad ng halimbawa, kung napadami mo yung kambing tapos nakabenta ka, so yung pagod mo sulit na kasi nabenta mo sa tamang presyo ang mga alaga mo, tapos at the same time kumita ka pa. Parang ano lang yan eh, trabaho ka for 15 days, for a month, then after a month meron kang sahod. So masaya sa pakiramdam pag sinasahuran ka. So parang ganito rin yun. Pero dito syempre hawak mo oras mo, lahat hawak mo dito sa pag-aalaga ng kambing at mga kung ano pa. Ngayon, kung paghilig mo ay pag-aalaga ng kambing, dapat talaga kahit kung may pera ka, bumili ka ng pares. Ayun yung pinaka best way na hindi magkapatid para makaiwas ka sa inbreeding. Pwede ka magsimula sa bagong walay o kaya naman kahit mga 5 months, pwede na yan kasi mga ilang buwan na lang din. Pwede mo na silang i-condition para kahit paano mapadami mo yung kambing mo. So ayun, so hindi madali ang pag-aalaga ng mga hayop na kinahihiligan din natin. So kailangan talaga mayroon kang tiyaga, disiplina, at the same time may program ka sa mga pinapakain mo, kambing man yan o manok, kansa, pabo. Kailangan may program ka sa pagpapakain yan, mula sa pinakamaliit, mula nung sila lumabas sa manok o sa pabo, kansa mula nung sila mapisa sa itlog. May program din na pagpapakain na sinusunod dyan. Sa kambing naman, kailangan talaga pag buntis yung nanay, yung ating doe, kailangan nakaantabay dyan. Pag lumabas naman, huwag mong hayaan na tulad ko, pagkakamali ko, kailangan talaga may matinukang kulungan. Yan yung sa mga kambing. Kahit naman sa mga manok, ganun din. Saka mga pabo. So, ang hilig mo ay pabo, simula ka pa rin. Nasa iyo kung depende sa budget mo. Kung gusto mo sisiw muna, bumili ka ng sisiw. Pero syempre, pag bibili ka yan, asahan mo na yan magkakapatid. Kung sa pares naman, bumili ka ng pares na magkapatid na babae sa isang farm o sa nag-aalaga, tapos isang lalaki sa ibang lugar naman o sa ibang nag-aalaga naman. Ganun yun para makaiwas ka sa inbreeding din. Mas maganda kasing mag-alaga tayo, lalo na kung meron tayong area naman sa paligid natin na pwedeng makakain sila, tulad na pwede silang nakakain ng damo, tulad ng mga manok, kumakain ng mga damo din yan, so ng mga insekto, free range yan. So simula ka rin sa iyan kung gusto mong simulan sa sisiw.
o sa pares na. So sinasabi ko lang yung ganito para kahit paano kung nagbabalak kayo mag-alaga ng mga gusto yung alagain, kailangan alam nyo yung ano yung program sa pagkain, kasi napaka-importante din yan. At syempre bukod sa program sa pagkain, kailangan yung sasakto sa budget nyo, kasi meron talagang mga seller na nagbebenta ng yung iba overprice, iba naman yung tama lang yung presyo, kasi depende rin yan sa breed. Tulad din ng mga kambing, may kambing na mura kahit nga native yan, ang bentahan nito iba 200 per kilo. Tapos depende sa breed, pag mas maganda yung breed, nagiging mahal ang per kilo niyan. Iba naman hindi naman pinila per kilo. Ang nangyayari dinidepende nila sa kung anong klaseng kambing ang binibenta nila. Sa mga manok naman ganun din, pero depende din yan sa budget. Lagi sa budget dumidepende ang pag-aalaga. Pero bago tayo bumili, lagi tatandaan kailangan may area ka at unang-una may kulungan ka. Yun ang pinaka-importante, kasi lalo ngayon climate change, biglang ulan, biglang iinit. So, kailangan nang may masisilungan ng ating mga alaga, kambing man yan o pabo o herded chicken, kailangan lagi silang may masisilungan. So ayun yung tips ko sa ating mga gustong mag-alaga. Hindi pwede kung ano lang papanood mo gusto mo na yun. Kailangan kung ano talagang napupusuan mo. Kung gusto mo magsimula sa pagpapabo, gusto mo magsimula sa pag-alaga ng manok, gansa o pagkakambing, lagi mong iisipin muna kung ano yung kulungan. Tapos titignan mo rin yung area mo kung may sapat kang makukuha na ng pakain nila. Kasi minsan sabihin man natin na talagang kailangan natin silang pakainin talaga, syempre yung ating gastos sa pagpapakain ay isa rin yung kinukonsider natin na may counter natin, kasi nagkukulang tayo ng pambili ng pagkain. Nagkukulang din ako sa feeds sa mga manok ko, so nahihirapan din ako sa pagbabudget ng pagkain yan. So minsan ang ginagawa ko ng mga panahon na ako'y gipit tayo sa pagkain, ang ginagawa ko talaga, naghahanap ako ng source na pwede lang kainin kahit papano. Pag meron na uling pambili ng patuka, doon lang tayo bibili ng feeds. So kailangan talaga diskarte, at the same time tignan ng paligid kung may makukuha na tayong pagkain, o kaya naman hindi makukuha na, may tayong makahingi. Kasi talagang ganun ang ating ito sa kambing. Pag maulan, napakahirap igala niyan, ipastol, kasi basa ang damo. So kailangan nating makahanap ng mga pagkukunan ng source nila ng pagkain, tulad niyan. Kita niyan, daon ng saging. Yan, may kinakain din yan ng pabo, ng manok, ng gansa. So isa rin yan sa akin pinapakain sa kanila. Pag wala akong fish, kumukuha ko niyan. Mas madami, mas maganda, para mas busog sila. So ayun, sa panahon ngayon talagang lahat online na. Tapos syempre tiyaga at diskarte. Mas maganda na mag-alaga kasi ilagay mo yung pera mo sa bangko na hindi naman mas maliit lang interest. So para sa akin, mas gusto kong mag-alaga. Pero kahit na nag-aalaga tayo, madami tayong ma-encounter, kasi tulad din ng tao, nagkakasakit din yan. So kailangan nakamonitor din tayo sa ating mga alaga. So nakakawala din ng stress pag may alaga tayo. Ako dati wala namang unang lipat ko dito sa Tigang Kamating, so yung mali ko, hindi agad tayo nag-alaga. Dapat talaga nag-alaga na tayo, pero wala man akong pinagsisisihan, kasi sa pabo pa lang, doon na ako kahit paano, kami ni Missy nakakuha ng extra income, lalo na sa mga sisi pag nakakabenta. Siyempre pag ang sisi ko kasi medyo mura pa, mga 150 yan, may nagbili ka ng sisi ng pabo, sisi ng manok. Siyempre pag tumaas na, dyan na lumalaki. Pero pag gusto nyo yung ganun na mapadami nyo, at pares talaga. Pero
hanggat maaari magkaiba yung pinagmulan ng yung sa manok saka sa pabo, magkaiba yung pinagmulan nila ng breed para sigurado ka na hindi inbreeding ang kanilang mga apipisang itlog. Kasi apisaman lang yan, wala din, mamamatay din yan kasi nga inbreeding. So yun lang. So kailangan hindi madali ang pagkakaroon ng mga alaga, talagang tiyagaan din. Pero ang importante makita mo yung pagod mo lalo na kung na-i-market mo na yung mga alaga mo. Pero syempre hindi naman pwedeng porket na-i-market mo na hindi ka magtitira ng paano na talagang pinaka breeder mo. Syempre iwala yung pangbenta sa mga breeder, kasi yung breeder talaga sila yung dapat talagang i-condition mo. Tapos minsan yung iba ginagawa nila hindi naka-arrange yung mga breeder, nakakulong. Sa akin kasi dati nakakulong sila. Ayun, diyan sila, malawak yung kulungan nila diyan sa may pre-range nila. At the same time, hindi ko pinapabayaan hindi sila mapurga kasi importante din purga sa ating mga alagang manok. So ang pera o ang pagmamarket ng mga alaga mahirap din, pero may ginhawa kahit paano. So ayun lang po, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.